Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre, bago po tayo magpatuloy, binabati muna po natin ang lahat ng ating mga kababayan, maging sa abroad at sa anumang sulok ng ating bansa, na kung saan po ay patuloy pong sumusubaybay, tumututok po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ito pong mga naging reaction po ng ating mga kababayan na kung saan talagang galit na galit ipinapakita po ng taong bayan yung galit nila dito po kay Escudero, na yung itsura po ay mukhang kaldero, no? So kitang-kita na po kasi yung kanya pong talagang katarantaduhan na kung saan ginagamit po niya yung kanyang kapangyarihan para lamang po iligtas yung isang taong magnanakaw na kung saan nagnakaw po ng bilyon-bilyon sa taong bayan. So nakikita po natin yung kapangyarihan po nito ni Escudero ay talagang gamit na gamit po nitong ni Sara Duterte, at malamang ay siguro kaya siya ganyan dahil sa posisyon, no? Dahil siguro nangako siya na sige, basta ako pa rin ang mananatiling Senate President, lahat gagawin ko. Wag nyo lang akong ibaba sa pwesto. Gusto ko bago ako mag-retiro, bababa ako bilang isang Senate President. No, kasi plano nga niya pagkatapos nito hindi na siya tatakbo sa politika. Gusto niya na magpahinga siguro dahil din sa malaki-laki na rin yung perang makukuha niya, lalong-lalo na at alam natin malamang na binayaran po ito ni Sara Duterte, na kung saan yung ibinayad sa kanyang pera ay katumbas po ng 6 na taon na panunungkulan niya bilang senador, na kung saan baka mamaya nakatanggap ito ng daan-daang milyon, no? Kaya sa tingin niya mukhang okay na to. Hindi ko na kailangan tumakbo pa sa susunod na taon, sa susunod na election pala, sorry. So kaya marami pong nagagalit ngayon talaga dito po kay Escudero dahil nga po talaga sa kanyang kawalangian. Kitang-kita naman po na talagang ginagamit niya yung kanyang karunungan hindi po sa tama, kundi po sa katulonggisan, no? So para maintindihan po natin, panoorin muna po natin ito pong isang balita. So ito, panoorin po natin. Pinutakti naman ng kritisismo si Senate President Chis Escudero matapos igiit na pwedeng ibasura ng Senado ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte kahit hindi ito ilitis. Kinundena ng ilang mambabata sa kanila'y bahasang paglabag sa proseso at sa konstitusyon. So sinasabi po dito sa balita na talagang hindi pwede, no? Hindi pwede yung na kung saan i-dismiss na lang, na hindi man lang dumadaan sa paglilitis. Alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, tama naman po. Kasi halimbawa, kakasuhan ka. Ngayon, dun sa piskal, di ba? Sa piskal. Pag nakita ng piskal na may batayan para po kasuhan, no? So, tinday lang po para kasuhan yung nasasakdal, no? Ito po'y kanilang itutuloy. So lumalabas po kasi na ang nagiging prosecutor po talaga dito, o ang papel po ng Kamara ay parang piskal. Ngayon, dahil piskal nga po sila, nakikita nilang may batayan, pinasa po nila ito sa korte. So tumatayo naman pong mga judge, dahil sa korte na nga nila so lumalabas na korte ay yung Senado. So mga judge ang papel ng mga senador. So ngayon, hindi po pwede na basta-basta na lamang po i-dismiss yan nang hindi po dumadaan sa trial. Diba? Diba pag may nakakulong, ako noon, nung sabi ko nga, nung tayo po ay nakasuhan ng murder, bago po ko na-dismiss, no? May trial muna po. May pre-trial, may muna. Tapos, pangalawang hearing, unang hearing, dalawang hearing, tatlong hearing, hindi sumipot yung aking complainant. Hindi sumipot. So, doon pa lang po, dinismiss. So, may dahilan na para i-dismiss dahil wala naman pong
wala naman pong umaaten na complainant sa kaso ko. So, kaya na-dismiss ako. So, ganun din dapat. Kaya nga, naliwanag na hindi pwedeng i-dismiss na lang basta-basta ng mga tolongges, mga baboy, mga gago, mga siraulo, mga walang niya, mga putang ina ninyo, kayong lahat ng mga 18 mga senador, mga kiki ng ina ninyo, makinig kayo. Mga wala kayong paninindigan, palibhasa, hindi yata kayo nagbabasa ng batas. Makinig kayo, mga putang ina ninyo. Puputahin ko talaga kayo dahil mga tolonggis kayo. Dapat lang talaga sa inyo, pinuputa kayo. Dahil mga siraulo kayo, mga gago kayo, mga walang niya kayo. Makinig kayo. Hindi nyo pwedeng i-dismiss yung kaso na yan ni Sara o yung impeachment trial yan ni Sara hanggat hindi ninyo nalilitis. Bakit ba takot na takot kayong mailabas ng kamera yung kanilang mga patunay? Bakit ba takot na takot kayong mga puta kayo? Kayong mga siraulo, kayong mga senador kayo? Bakit ba takot na takot kayo? Ano ba ang dahilan ninyo? Sige nga, bigyan nyo kami ng mabigat na dahilan, kayong mga siraulo, mga senador kayo. Bakit ayaw ninyo ilabas? Bakit ayaw ninyo makita ng taong bayan yung ebidensya ng kamera? Natatakot kayo? Baka kasabwat kayo o baka nabigyan kayo o baka isa rin kayo sa naging kabahagi ni Sara Duterte sa pagnanakaw niya ng bilyon-bilyon dito sa bansang ito. Mga inutil kayo, kitang-kita yung kabobohan ninyo, kitang-kita yung mga katarantaduhan ninyo, mga putang ina ninyo. May mga pinag-aralan kayo, may mga natapos kayo, may alam kayo sa batas. Pero tila mabibilang lang sa daliri yung talagang sumusunod sa batas. Tuloy natin mga minamahal ko mga kababayan. Makibalita tayo sa kwento ni Cristel Fernandez. Umani ng matinding batikos si Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero matapos niyang sabihing maaaring i-dismiss ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte sa pamamagitan lamang ng motion at simpleng majority vote ng mga senador. Pinunaan ni Batangas Representative Jervel Luistro ang pahayag ni Escudero at iginiit na malinaw sa saligang batas na tungkulin ng impeachment court ang maglitis at magpasya, hindi ang basta-basta magbasura ng kaso. Tama. Hindi ang basta-basta na magbasura ng kaso, lalo na sapat naman ang ebidensya. Kaya hindi natin maintindihan. Ngayon sasabihin, simple, putang ina mo, Escudero. Tarantado ka, gago ka, Escudero. Kiki ka ng ina mo. Tarantado ka, yung pagmumukha mo, sarap ilang paso. Anong simple sinasabi mo? Parang gusto mong sabihin na okay lang. Okay lang na nakawin ni Sara Duterte yung bilyon-bilyon. Okay lang na maging tolonggi siya. Okay lang na maging magnanakaw siya. Putang ina mo ka. Tatadtarin talaga kita sa mura kang gago ka. Ang sarap mong bugbugin kang putang ina mo. Anong sinasabi mong sa simpleng botohan ng mga senador? Tarantado kayo. Siguro mga magnanakaw din kayo. Kaya ayaw niyo. Baka naman natatakot din kayo. Baka lumabas. Lumabas yung mga pangalan ninyo. Pag napatuloy yung impeachment trial na ito. Baka lumabas yung pangalan ninyo sa usapin na yan. Kaya natatakot kayo. Walang niya kayo. Gusto nyo i-dismiss agad? Tatanungin namin kayo, magkano ba binigay sa inyo isa-isa ni Sara Duterte? Tuloy natin mga kababayan. Kinwestiyon din ng mga veteranong politiko tulad ni na dating Senator Tito Soto at Senator Ping Lacson ang ideya na mismong hukom ang maghahain ng motion to dismiss. Tinawag itong labag sa rason at sa konstitusyon. O tignan mo, labag naman pala Ang korte lang pala, malinaw, korte lang pala ang may karapatan na i-dismiss yung impeachment trial na yan laban kay Sara. Bakit gumagawa kayo ng sarili ninyong batas? Gumagawa kayo ng sarili ninyong desisyon? Gumagawa kayo ng mga katalonggesan, kagaguhan, kaputahan? Mga tarantado kayo dyan sa Senado? Ba't hindi pa kayo mamatay-matay mga putang ina ninyo? Mga tarantado kayo, mga diputa kayo, pinapasweldo kayo ng mga tao pero mga bobo kayo.
Sarili nyo lang ang iniisip ninyo. Ano, takot kayong lahat kay Sara? Naduduwag kayong lahat kay Sara? O baka naman natatakot kayo, baka mabueltahan kayo ni Sara dahil isa rin kayong mga magnanakaw? Ano doon ang totoo? Ha? Ganun yan eh. Yan ang estilo ng mga politiko eh. Lalong-lalo na kung meron din silang mga tinatago. Lalong-lalo na kung meron din silang mga kawalangyaan na ginagawa. Natatakot sila, mabueltahan sila. Tama? Malinaw, nagsasabi. Yung mga veteranong mga senador na katulad ni Tito Soto, ni Ping Lacson, na tanging korte lamang ang magsasabi, ang mag-uutos kung kinakailangan bang i-dismiss na lang yung kaso na yan dahil wala namang sapat na ebidensya. Pero may sapat na ebidensya, alam nyo yan. Kailangan malaman kung sino si Mary Grace Piatos. Kailangan malaman kung anong mga pangalan at ano talagang pagkatao ng mahigit 400 katao na mga empleyado ni Sara Duterte na pinapasweldo ng mga Pilipino. Ha? Buwan-buwan. Dapat malaman ng mga Pilipino kung sino-sino yung mga pangalan na nandun sa resibo na pinagsusulat ni Sara Duterte, lalong-lalo na itong si Piwi, kung ano man mga pangalan ng mga chicherya na nandiyan dyan. Kailangan lumitaw yon. At kailangan malaman kung ano talagang ginawa ni Sara Duterte noong mga panahon na siya pa ay kalihim ng DepEd. At para malaman din ng taong bayan kung talaga bang siya ay banta sa bansang ito. Bakit dinidismiss ninyo? Pinapakita nyo lang, pinapatunayan nyo lang na sa bansang ito, pag mapera ka, makapangyarihan ka, maimpluwensya ka, ang batas ay pwedeng tapakan. Ang batas ang susunod sa mga mapipera. Ang gagaling ng mga gaganda yung mga suot ninyo. Magagaling kayong magsalita, pero mga gago, mga siraulo, mga putang ina ninyo. Ha? Mga gago kayong lahat dyan sa Senado. Maliban lang kay Senador Rizal Severos. At sa mga matitinong mga senador dyan, nakakampi ni Senador Rizal Severos. Mga bobo kayo. Alam ninyo na may sapat na ebidensya. Pero bakit tinatabunan ninyo? Ha? Natatakot kayo sa Iglesia ni Cristo? Ha? Natatakot kayo sa banta ni Marcoleta? Alam nyo kasi mga kababayan ko, alam nyo yung mga putang inang mga politikong ito. Kaya ito ayaw kumilos dahil alam nila kakampi ni Sara yung Iglesia ni Manalo. No? Natatakot sila na baka hindi sila manalo. Kaya hindi na sila naninindigan sa katotohanan. Natatakot sila na baka wala silang black voting. Ha? Kayong mga senador, alam namin mga utak ninyo. Alam namin ang mga ligaw ng mga bituka ninyo. Para lang sa pangsarili ninyo, natatakot kayo dahil alam ninyo kakampi ng Iglesia ni Manalo, itong si Sara na magnanakaw, dinidismiss ninyo. Ha? Takot ba kayo kay Marcoleta? Dapat sa inyong mga senador, sinusunog ng buhay. Dapat sa inyo binabaril, tinatadtad, dinuduro, ginigiling. Mga putang ina ninyo. Naging senador pa kayo, mga bobo lang din naman kayo. Mga taksel lang din naman kayo. Mga duwag pala kayo eh. Pero ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, naniniwala pa rin ako. Nagagawa po ng paraan ng Diyos. Kaya kung ako tatanungin nyo, sana bukas patay na lahat ng mga 18 mga senador na yan. Sana bukas mamatay na pati mga pamilya ng mga yan, diputang mga yan. Wala kayong paninindigan para sa taong bayan. Mga kupal kayo. May mga senador dyan. Takot na takot kay Sara. Baka hindi niya ako iboto sa susunod na 2028 kasi kakampi ni Sara yung Iglesia ni Manalo. Mga putang ina ninyo. Buti pa mag-Iglesia ni Manalo na rin din kayong lahat. Kung ganun lang din naman. Naurong yung mga ninyo. Umuurong yung mga buntot ninyo. Mga gagong to. Papasweldo kami ng papasweldo sa inyo. Yumayaman kayo ng yumayaman. Pero wala naman kayong mga silbi. Mga ulul kayo. Isa lang masasabi ko sa inyo. Maliban sa iba dyan, maliban kay Ping Lacson, kay Tito Soto,
kay Ontiveros at sa mga kakampi pa niya. Yung ibang mga senador dyan, isa lang masasabi ko sa inyo. Mga ugok kayo. Mga bobo kayo. Mga hudas kayo. Yan ang masasabi ng taong bayan sa inyo. Mga hudas kayo. Mga bobo kayo. Mga traidor kayo. Mga duwag kayo. Mga aso kayo. Yan ang dapat na sabihin sa inyo. Wala kayong paninindigan. Sinisiguro nyo lang yung sarili. Takot ako matalo kasi kakampi niya ni Sara yung iglesia ni Manalo. Putang ina ninyo. O mga kababayan, madala na kayo Karamihan ng mga politiko takot sa iglesia ni Manalo. Na kulto. Kasi baka hindi sila makatanggap ng black voting. Talaga. So pero ganun pa man, nakita nyo naman po mga minamahal ko mga kababayan, di ba? Kung anong naging reaksyon ng ating mga mambabatas, ito panoorin pa natin. Si Barry Gutierrez, dating tagapagsalita ni VP Leni Robredo, ay nagpahayag din ng pagkabigla at sinabi na tila ibang konstitusyon ang binabasa ni Escudero. Talaga naman Kasi kung yung binabasa ni Escudero ay yung talagang batas natin na pinatutupad yung konstitusyon ng batas ng bansa natin ang binabasa niya, ay di sana sa umpisa pa lang hindi niya hinayaan na ma-dismiss o tumawid pa ng 28th Congress etong usapin patungkol sa pagiging walang niya, pagiging gago, pagiging kupal nito ni Sara Duterte. Sana matagal na umpisahan yan. Pero gago din kasi tong si Escudero. Si Raulo rin kasi tong putang inang to. Ayun. Kaya wag ka magtaka, Escudero, kung bakit ang taong bayan galit na galit sa yung diputa ka. Wag ka mangangahas na lumabas, Escudero. Dahil ieskubahin namin yung pagmumukha mo. Putang ina mo ka. Dapat sa'y bangunguting kang tang ina mo. Kupal ka. Wala kang paninindigan. Ano ka? Aso ka na ba ng iglesia ni Manalo ngayon? Tae ka na ba? Tuta ka na ba? Tagadila ka ba ng puwet ni Sara Duterte? Halatang halata ka na, Escudero. Huwag mong linlangin ang mga Pilipino sa kaalaman mo. Ang dami mong sinasabi porque nasa posisyon kang gago ka. Maambus ka sana ng putang ina mo. Tang ina mo ka. Matutuwa ang taong bayan pag nalaman nilang patay ka na. At inaambus ka kasama pamilya mo, putang ina mo. Tarantado ka. Tama yung sinasabi po nung abogado po ng ating minamahal na Vice President Leni Robredo. Tila iba yata ang binabasa ni Escudero. Bold yata binabasa mo Ano ba binabasa mo, Escudero? Iba yata binabasa mo. Sabihin mo nga sa amin, ano ba talaga binabasa mo? Batas ba ng bansang ito o batas ng mga Duterte ang binabasa mo? Baka may sariling libro ang mga Duterte o baka naman kasabwat ka ng sindikato ni Duterte. Kaya ganun ka magdepensa kay Sara Duterte. Dapat malaman ng taong bayan, dapat imbestigahan niya si Escudero. Diba? Napakatulonggis mong gago ka. Dapat lang talaga sa'yo, dinudumog ka ng taong bayan, pinagpapalukan ng 2x2. Ang ina mo ka. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, ako man din, hindi nyo po ako masisisi kung bakit ganito po ako magsalita sa mga tulonggis na yan. Dahil hindi lamang po nila binababoy ang ating batas, ginagago pa nila ang mga Pilipino. Yan ang katotohanan. Diba? Akala ninyo titigilan namin kayo, hindi namin kayo titigilan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.